Tungkol ito sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na sa kanyang pagkakaalam ay may warrant of arrest na inisyu ng ICC laban kay Senator Boying Rimulya. Ito, nakuryente na pahiya na naman siya. Title, ICC nilinaw, walang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Mariing itinanggi ng International Criminal Court na naglabas ito ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, taliwas sa kumalat na ulat sa lokal na media. Sa Facebook post ng Bombo News, sinabi ni Dr. Fadi L. Abdallah, tagapagsalita ng ICC, na walang anumang warrant of arrest na inilabas laban kay de la Rosa at tanging mga opisyal na anunsyo ng ICC lamang ang dapat paniwalaan. So ito ang statement ng ICC spokesperson. No ICC news can be found except on the ICC's official communications channel and press releases. Ang paglilinaw ay kasunod ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na nagsabing may inilabas umanong arrest warrant laban sa senador kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa ngayon, hindi pa kinumpirma ng ICC ang anumang bagong hakbang o legal na aksyon kaugnay ng investigasyon sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. So ito, malinaw na, wala pang warrant of arrest. So, again, another kuryente ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito, yung matatandaanan ko lang yung kay Atty. Harry Roque. Noong una, sinabi niya na ano na daw, denied na ang, o parang, yung denied yung asylum ni Atty. Roque o yung something like that na pwede nang ipakancel ang kanyang passport dahil umalis na daw si Atty. Roque sa Netherlands at papunta sa Germany dahil doon daw mag-apply ng asylum. Sinabi niya noon sumagot kaagad si Atty. Roque, fake news kayo. Nagpunta lang ako sa Germany ata yon dahil inimbita ako ng mga kababayang Pilipino para sa kanilang gathering, parang taking ba ng Maisog Germany, something like that. So klaro, fake news si then Secretary of Justice Boying Rimulya tungkol sa sinabi niya kay Atty. Roque. Pangalawa, yung kay Senator Joel Villanueva na ano ito? Dismissal order ng Ombudsman. Pinirmahan pa noon ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nasabi niya, magpapadala siya ng sulat kay Senator Soto para i-implement yung dismissal order na yun. Only to find out, yan, nakuryente na naman siya dahil ni-reverse pala ni former Ombudsman Samuel Martires yung dismissal order na pinirma ni Carpio Morales. So, doon, napahiya, nakuryente na naman siya. Kaya kung ano-anong rason na secret decision daw. At hindi pa siya tapos. Pag-aaralan pa daw nila yung reversal order na inisyo ni Ombudsman Martires. So, kahapon, sa umaga, kahapon ba yun? The other day pa ata, nabigla na lang ako. Sabi ng isa kong subscriber, i-shout out ko pala ang aking mga kaibigan, researchers ko. Nagpapadala sa akin ng mga posts, videos, articles. Si Chris Torres at saka si Yodora. Salamat sa inyong palaging pagtulong sa akin. So sabi ni Chris, sir, totoo ba? May warrant of arrest si Bato ng ICC? Hindi ko alam. Then may isang subscriber din, galit na galit. Paki-check ito, General, totoo ba? Binasa ko. Nung nabasa ko yung article, wala na. Kasi sa interview kay Boy nga, I think so, parang ganon. Alanganin siya, 50-50. Parang may source siya na yun na may labas. Wala na ito. Ito na nga, kahapon, kailan ba yun? Basta, nagpahayag din si DILG Secretary John Vic Rimulya. Sabi niya, wala naman kaming natatanggap sa transnational crime o yung kwan ng Interpol. Wala naman. Wala. So, ito na, bakit ganito ang ating ombudsman ngayon, kahit nung SOJ pa siya, mahilig siyang magpa-interview. Mahilig siyang mag-pronouncement ng mga ganyan. Maalala ko tuloy, panahon ni kasagsagan ng yung investigasyon sa Percy Lapid case. Duda nila si DG Bantag. Trial by publicity. Ang dami ng ongoing pa yung investigation. Halos araw-araw. Nag-press conference o nagsasalita tungkol kay hanggang na lang. Naging trial by publicity si General Bantag. So, paano maiwasan yung ganito? Dahil nakakaya
O di ba ang sinasabi ni Claire Castro na labanan natin ang fake news. Gumastos pa sila ng mga, may launching pa sila dyan sa Malacanang eh. Launching na magkaisa ang lahat, labanan ng fake news. O sinong na fake news ngayon? Ibang gobyerno din. So, kung ganyang speculation, mas mabuti, wag na lang sabihin. Kasi nga, very sensitive itong mga issue na ito kasi naghihinanakit nga ang mga DDS hanggang ngayon. Masakit pa rin sa mga DDS. Ako I don't know sa inyo. Masakit pa rin sa akin yung nangyari kay Tatay Digong. Hindi ko yung makakalimutan. March 11, 2025, unforgettable day sa Philippine politics. Isang dating presidente na nag-serve ng the best. Kinidnap ng kapwa niya Pilipino at pinadala sa isang banyagang kulungan korte. Salamat kay Ambassador Locsin na nagpayag ng kanyang opinion na PRRD was kidnapped. Ang short speech ni Congressman Kiko Barsaga tungkol sa napabalita na ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. So, nabigla ko dahil may binanggit pa nitong batang kongresista na iba pang aarestuhin. Bongo, Villanueva, and dito ako na-shock na isama si Senator Marcoleta. Plano daw na aarestuhin. So, yan ang pag-usapan natin yan. Ito, pakinggan natin ang speech. My fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, an ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Marcos has followed in the footsteps of his late father, Marcos Sr., and started to arrest and kill any politicians who oppose his corrupt government. There is only one solution left, and that is for people power, for our citizens to march towards the gates of Malacanang and remove the source of corruption that steals and destroys our beloved country. We will ensure that Marcos and Romualdez are imprisoned for their crimes. God bless the Philippines. Ulitin natin ha. Fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, an ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Marcos has followed in the footsteps of his late father. Okay. So ito, nakakabahala ito. I don't know kung anong basihan ni Congressman Marcoleta nakapayag siya ng ganito. I don't know his sources. Plano. Okay. But ito yung medyo nakakabahala para sa akin. Opinion ko lang ito. May mga post na nababasa ko ngayon. Sinasabi na mga ka-BBM, mga loyalista daw, let's extend the term of President Marcos Jr. from 2028 to 2031. So, I don't know sino yung nag-post. Nakalimutan ko na yung page. Kaya lang, ano ba ito? Is history repeating itself? Kasi ang Marcos Sr. Dapat 2 term lang. Yun ang constitution natin noon. Nanalo siya 1965 hanggang 1969. Nag-re-elect, nanalo. So matatapos ang termino niya na 1972. After that, dapat another president na. Dineclare niya ng martial law. At tuloy-tuloy siya hanggang 1986. So, anong posibilidad na yung nangyari noon ay mangyayari ngayon? Na ang Marcos Jr. Hindi na aalis sa pwesto kung ano-ano ang gagawin para siya pa rin ang presidente. O, yan ang aking iniisip. Is it possible? Ano sa tingin nyo? So, sana naman hindi. Kasi kung election lang ang pag-usapan, wala silang malakas na kandidato na ilalaban kay VP Sara. Halos lahat ng political analysts, Professor Ronald Llamas, Professor Ranjit Ree, they're one in saying na it's very hard to beat VP Inday Sara sa 2028. So, ang panawagan o ang option lang is for the anti-Duterte forces to unite. Marcos, Camp, kakamping, dati magkalaban yan. Mortal na kalaban yan eh. Mga Dilawan at Marcos. O ngayon, kung gusto nilang hindi manalo ang isang Sara Duterte, kailangan nilang mag-unite. So, isama mo na dyan ang makakaliwa. Ang makakaliwa, anti-Marcos din yan. So, pwede pang magsawa, makakaliwa at Dilawan. Pwede mag-join yan. Eh, about itong Marcos Camp. Can they manage to unite?
just to fight BP Inday Sara sa palagi ko, it's very hard for them to unite. Kaya if they want to stay in power forever, I don't know anong gagawin nila. So, dito tayo sa mga arrest. Expected ko na yan. Yung sina Senator Bato, Senator Bongo, expected ko na yan. Na talagang matagal nang i-float yung idea na maisyuhan sila ng warrant of arrest. And I believe, opinion ko lang ito, darating ang panahon, lalabas ang warrant of arrest nitong dalawa. So, I don't know kung this year ba o next year. Huwag na tayong mabigla pag may lalabas na warrant of arrest from ICC. Ang nabigla lang ako dahil isinama si Senator Joel Villanueva, Senator Marcoleta. Senator Villanueva, dilawan yan nung una, hindi naman pro Duterte through and through yan. Nung nanalong senador yan, kasama siya sa ticket ng mga dilawan. So bakit nga isinasama, pinag-initan si Senator Villanueva? Then, the worst ngayon, ito, bakit isasama nila pag-initan si Senator Marcoleta? Nang dahil ba sa papel niya sa Blue Ribbon Committee nung siya pa'y chairman? Nang dahil ba yan kay Master Sergeant Gotesa na nagpasabog? Inilink niya si Saldico at Martin Romualdez. Parang may connection na papunta sa Agudo Street ba yun? Yung malapit sa Malacanang? So bakit nyo isama naman si Senator Marcoleta? Maghunos dili kayo. Hindi, the Iglesia ni Cristo will not take this sitting down na arestuhin or ipitin ang isang member nila na wala namang ginagawa kundi tumbukin lang ang mastermind sa nakawan sa flood control project. Pahayag ng palasyo tungkol sa kalagayan ng ekonomiya. Ano? Lumalakas daw, pataas ng pataas daw ang ating ekonomiya. Taliwas sa pahayag ng Philippine Statistics Office, pataliwas sa pahayag ng mga ekonomista na pabulusok na ang ating ekonomiya. Ito, PTV, Philippine State Controlled Media, just in. Niloloko nila ang taong bayan. Para bang tingin nila sa taong bayan, 8-8 ba? Iniinsulto ba? Oh. The country's economy continues to rise. Pataas daw ang ating ekonomiya. Ano ba ito? After Philippine gross domestic product recorded 0.40 growth in the third quarter of 2025 according to Philippine Statistics Authority. Oy, huwag niyong lokohin ang taong bayan. Magsabi kayo ng totoo. Oh, ito ang totoo. Noong second quarter, 5.5% ang ating economic growth. Third quarter, biglang bumulusok ng 4.0 at ang mga negosyante, ang mga reaksyon nila is shockingly low. Nakakagulat, sobrang baba. Kaya tuloy, nung i-announce ng Statistics Authority na 4.0 lang ang growth natin for third quarter, naapektuhan ang peso, bumaba na naman ang value ng peso, bumalik sa 59 pesos to $1, ang stock exchange, bumulusok na naman. Yan po, nag-react ang market sa announcement na 4.0 lang ang ating economic growth. Yun ang totoo. Ito naman, I don't know itong palasyo ito, Malacanang na ito na they just want to save their face. They are not honest enough to admit what's really happening on the ground. Puros lang palusot, puros lang i-picture out na okay pa tayo. Paano na lang kung walang social media? Paano na lang kung walang mga vloggers na nagsasabi ng katotohanan? Talagang maloloko nila ang taong bayan. Ano ba? The Philippine economy continues to rise. So, we were not born yesterday. Pwede ba, anong sabi ng palasyo, PCO, labanan natin ang fake news. Gumastos pa kayo last year ng launching ceremony dyan, millions ang inilaan sa pundo para labanan ng fake news. Ito, hindi ba fake news ito? The country's economy continues to rise. So, yung mga kababayan natin na wala lang, pagbasa, ay, ganyan pala, okay pala. Okay ang Marcos. The best president talaga. Okay, basta tayo sa people who reacted. 14,000 people who reacted. 13,000 ang tumatawa, 141 ang galit.
587 lang ang nag-like. Ilang percent yan? Estimate ko lang ha, 98% hindi naniniwala sa pahayag ng palasyo. Ganyan na po ang taong bayan ngayon. Nag-iisip ang netizens. Kaya pwede ba kayo sa PCO, PTV, mag-isip-isip naman kayo ba? Okay, tignan nyo naman ang reaksyon ng taong bayan. Feel the pulse. Hindi yung post kayo ng post. Hindi nyo alam anong sentimento ng taong bayan. Kaya lalong nadidismaya, lalong na-alienate nyo ang taong bayan dahil hindi kayo nagsasabi ng totoo. Sinisweldohan kayo ng taxpayers to tell the truth. Hindi yung sinisweldohan namin kayo para palabasin yung gwapo ang administrasyong ito. Iyan ang nangyari. You are loyal to the one who is sitting in Malacanang but not to the people who are paying for your salaries. Ganon yun ang nangyari. Huwag nyo namang insultuhin ang taong bayan na bumulusok na nga ang ekonomiya. Sabihin nyo ba, the economy continues to rise. We were not born yesterday, TTB4. Let's read comments. Donnie Galyasa, hoy, lokohan portion is real. Bomben Benetes, umaangat daw pero yung palitan ng dolyar tumataas din. Ang galing. Pag tumataas ang palitan ng dolyar, ibig sabihin humihina ang ating ekonomiya. Ganun lang yun kasimple. Numbers don't lie. Ay, nako. JM Ishak, we don't need this kind of brouhaha. My gosh, hindi kami pinanganak kahapon. Anong tingin nila sa atin? 8-8? Ganyan ang tingin ng palasyo sa taong bayan. Kaya post sila ng post. Hindi sila nag-iisip. Jesselyn Escalona, di namin ramdam ang tuloy-tuloy na pagtaas ng mga bilihin. Yun ang ramdam na ramdam namin. Correct. 3 years ago, panahon pa ng Duterte, yung 1,000 pesos, magpalengke kaming mag-asawa, mabigat na yung bit-bit ko, 1,000. Ngayon, baliwala, 1,000. Napakaliit yung mabili ng 1,000 ngayon. Ano ibig sabihin yun? Pataas ng pataas ang presyo. Yun ang tumataas presyo. Ekonomiya? Well, yan. Lumalago ng konti. Kailang it's always below target. Mula nung umupo ang administrasyong ito, hindi pa na nila na-achieve yung economic target. Puros palpak, puros baba. That's reality. So ano ngayon? Dahil sa corruption, nawawalan na ng tiwala ang mga investors, bumabagsak ang ekonomiya, tumataas ang palitan ng dolyar, ay kakaunti ang trabaho. Kaya tama po si VP Sara nung sinabi niya, God save the Philippines.